Bilib ako sa'yo today, ah. Galing. Hilong-hilo na. Oo nga eh. Pero, well. O, kamay mo ako. Wag na. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Kulit mo, ah. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-18 ng Marso, taong 2014. Mamaya na lang ito, mamaya na. Simula na po ng pagbabago. Ayoko na. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Di wag. Tama-tama, wala akong dalang alkohol. Samahan niyo mo kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po, si... Alcohol ba ang bakterya? Sa amin, kayo ang nasusunod sa mga balita. Nilalam namin na kahit sa dyaryo, itong yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Sioson. At ito po ang... inyong paboritong PTV Sports. Ang ating mga nagbabagang sports balita. Manny Pacquiao, nangakong ibabalik ang dating sarili na nagpatulog kina Oscar De La Hoya, Ricky Hatton at Miguel Cotto. Pinoy Netters, inalat sa first day of action ng ITF Juniors Championship sa PhilSports Arena. Barangay Ginebra, San Miguel coach Juno Soler. Itinanggi ang kumalat na balitang kinukuha nila si dating Best Import Awardee Gabe Freeman. Indiana Pacers, ibinaon sa franchise worst na 21-game losing skid ang Philadelphia 76ers. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po natitinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com. Ang napapanood world internet streaming sa www.ptv.ph. Kung dati po ay kilala sa pagiging soft-spoken si Manny Pacquiao, ngayon ay tila nagsisimula ng tumabil ang dila nito. Sa patuloy po kasi na paghirit ni Timothy Bradley na siya ang mas mahusay na boxer ngayon, lumalabas na nauubos na ang pasensya at kabaitan ng dating hari ng pound for pound. May report si Miss Cristabel De Leon. Nangako si Manny Pacquiao na ibabalik niya ang dating sarili. Ang kaparehong sarili na nagpatulog sa mga dati niyang celebrated rivals na sina Oscar De La Hoya, Miguel Cotto, Ricky Hatton, Eric Morales at iba pa. Ang banta ay inilabas si Pacquiao matapos ang patuloy na pag-insist ni WBO welterweight champion Timothy Bradley na deteriorating na ang performance level ni Pacman. He told me that in my face. You know, in my face is that he told me, you don't have a killer instinct anymore. You don't have aggressiveness anymore. You know, it's my time. You know, I said I'm gonna win the fight like that. Blah blah blah. And I told him, and I told him no, my time is done. Iginiit rin ni Pacquiao na siya na ang nagwagi sa at least 10 rounds ng kanilang 12-round encounter noong June 2012 na pinagwagian ni Bradley via a controversial split decision. Yes, I have a game plan for his style, and he improved a lot since then when we had the last fight, the first fight, and I had to adjust my style and my techniques because he improved a lot. He knows how he more experienced now. Sina Pacquiao at Bradley ay magsasabong para sa karapatang patunayan kung sino talaga ang tunay na nagwagi sa kanilang first encounter. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, naniniwala si dating two-time champion Jerry Fearless Peñalosa na hindi patuloy ang nawawala ang kamandag sa ring ni dating WBO Super Bantamweight champion Juan Manuel Lopez. Sa nakalibas sa taon kasi ay inabot ng sunod-sunod na kamalasan ang mga naging laban ng dating hard-hitting Puerto Rican bomber. May report si PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Para kay World Champion Jerry Peñalosa, malaking panalo ang naitala ng kanyang dating tormentor Juan Manuel Lopez ng Puerto Rico. Nitong linggo ay nagtala si Lopez ng isang second round TKO victory laban kay Mexican Daniel Ponce de Leon na ginanap sa Puerto Rico. Ayon kay Peñalosa, napatunayan ni Lopez na isa pa din siya sa mga dapat pagtuunan ng pansin sa featherweight division dahil sa nasabing panalo. Laban kay De Leon, nakabalik buwan sa isang knockdown si Lopez sa parehong second round upang itala ang dramatic victory. Sabihin natin si Juan kahit hindi yung Kenya baga hindi singtibay compare ng ibang mga boksingero, pero may lakas pa rin si Juan na pag siya nakatama like sa case ni Ponce de Leon, muntik na rin siyang
bumagsak uli or mapahido sana ni Ponce. Problema, naging careless si Ponce uli yung kahapon. Sinasya ni Juanma na alam natin na may lakas. So, yung case na yan, mas na ang boksingero may lakas, so hindi mo yun masasabi na pusta. Dagdag pa ni Peñalosa, malaking bagay sa kampanya ni Lopez ang pagkakaroon pa din ng lakas sa kanyang mga kamao kahit na umakyat ito ng dibisyon bungad sa super bantamweight class. Bago ang panalo kay De Leon, nakalasap na knockout losses si Lopez sa mga kamay ni Orlando Salido ng Mexico at featherweight superstar Mikey Garcia. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Samantala sa tennis, minasakir po ng mga foreigners ang kanilang mga Filipino rivals sa pagbubukas ng aksyon ng 25th Mitsubishi Lancer International Junior Tennis Championships. Kanina po yan sa PhilSports Complex. Maging ang top junior netter ng bansa na si AJ Lim ay tila nawalan po ng lakas sa main draw ng patumbahin ito ni Jack Wong ng Hong Kong, 6-3 at 6-2. Hindi rin po pinalad na umusad sa next round sina Vince Russell Salas, Andrew Joshua Cano, Dave Sebastian Mosqueda, Marcel Gonzalez, John Brian De Casa, Joaquim Samson, Jerome Romualdez at Eric Olivares Jr. Samantala, hihirit naman ho ng restback si Lim sa pagsuong niya sa giyera ng boys' doubles kasama si Boris Konjerbiel ng Germany. Makaharap po ng dalawa ang Taiwanese pair ni Chen Lo at Sing Yang Meng bukas. Sa iba pang balita, habang patuloy na lumalapit ang September 19 to October 4 Incheon Asian Games, sinabi ni PSC Chairman Richie Garcia na parang nauupos na kandila na nauubusan ng panahon ng mga National Sports Associations. Sa ngayon kasi ay sinabi ni Garcia na wala pa rin halos silang natatanggap na listahan mula sa mga NSA sa kung sino-sinong atleta ang ipapadala nila sa quadrennial meet. May report si Ms. Cristabel De Leon. Dahil sa mabagal na usad ng submission ng mga National Sports Associations ng listahan ng mga atletang ine-endorso nila sa Asian Games, nababahala na si PSC Chairman Richie Garcia. Concurrent chef de mission sa magaganap na Incheon ASEAN sa Setyembre, sinabi ni Garcia na unti-unti nang nauubos ang oras para sa mas malalim na evaluation ng National Sports. Sa ngayon kasi ay nais na ni Garcia na ma-finalize ang listahan upang ma-identify na agad ang magiging programa para sa preparasyon dito. I'm just concerned. We are right now approaching the month of April, and hindi pa namin mapadala yung mga atleta for whatever training na kailangan nila. Kasi ang mga NSAs seem to wala pa silang masyadong listing, no, na binigay sa amin na final listing for us to train, no? Kasi ang nangyayari dito, ang ibang NSAs, maraming pangalan, pero hindi naman lahat yun na sasali sa Asian Games. So, sayang lang yung gastos natin. Pinagmamalaki rin ni Garcia na nakahanda na ang 80 million pesos na budget para sa ensayo at partisipasyon sa Asian Games ng mga pipiling kalahok. We set aside already 50 million for the training of these athletes. Kahit na bukas, no, meron na kaming pondo para dyan. No? We have another budget of 30 million for that. No? That should cover the transportation, allowances ng mga atleta natin doon na sa Korea mismo, the participation. So that's 80 million total. No? Sa pinakahuling talaan na inilabas ng PSC, maaaring pumalo sa mahigit 100 atleta ay ipadadala sa Incheon ASEAN. Isa ito sa pinakamalaki sa kasaysayan ng Philippine participation sa Asian Games dahil sa ilang team sports na ating lalahukan tulad ng basketball, rugby sevens at baseball. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA, pinasinungalingan ng pamunuan ng Barangay Ginebra, San Miguel ang ulat na on the way na sa bansa si dating Best Import Awardee Gabe Freeman. Sa kasalukuyan kasi ay import ang numero unang problema ng Kings, kaya sumadsad ito sa 8th spot ng team standings sa kanilang masakit sa matang 1-win at 2-lost record. Pero ayon kay Coach Juno Soler, hindi pa panahon para galawin ang kanilang lineup. Para sa ulat, ito si Nicole Ramos. Wala ang Barangay Ginebra San Miguel na magpalit ng import. Ito ang lumalabas na resulta ng evaluation ng coaching staff na pinamumunuan ni Assistant Coach Junior Sauler.
na may umiiral na active status sa team. Ayon kay Sauler, wala pa sa kanilang plano na palitan si import Leon Rogers, na ayon sa kanya ay suportado pa rin ng mga local players. Very coachable si Leon and in-accept naman niya yung dapat naman niyang gawin. Kasunod nito, matigas ring itinanggi ni Sauler ang kumalat na balitang on the way na sa Pilipinas si dating Best Import awardee Gabe Freeman. That's why I don't know where the news of Gabe Freeman, which is totally untrue. Pero nang aming tanungin si Sauler ukol sa kung ano ang problema na bumabagabag sa Ginebra ngayon, naging diretso ang kanyang tugon. Changes, adjusting to change with regards to what we're doing on off, trying to accomplish on offense and then trying to accomplish on defense. So, of course, every time there are some changes, it won't happen naman overnight. So, it will take time. Ang Ginebra ang isa sa may pinaka-formidable lineup ngayon sa PBA. Pero dahil sa dalawang sunod na talo nito, sumalya sa 8th spot ng team standings ang Kings sa komperensya na may tuturing na napakaikli dahil ito ay single round robin elimination lamang. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Alam ko ako na, Kuya Ruben. Sa professional basketball pa rin po, nakabalik na sa winning form ang defending Commissioner's Cup champions Alaska Aces. Kagabi po ay nagpakita na muli ng endgame poise at ruggedness ang Luigi Trillo mentored squad. Ito po ang sinubaybayan ni Dennis Principe. Balik na sa forma ang Alaska Aces ngayong PBA Commissioner's Cup. Lunis ng gabi sa Arneta Coliseum, pinataob ng defending champions ang upset-conscious Air 21 Express 88-78 upang itaas ang kanilang record sa 2 wins and 3 losses. Matapos dominahin ni Express import Herb Lamisan 3 quarters, bumawi si Alaska Reinforcement Rob Dozier sa final canto upang magtapos ng 23 points. Ayon kay Alaska coach Luigi Trillo, masaya siya sa inilaro ng buong koponan dahil laban sa Express ay kanila na ibalik ang pamonsong outside shooting na kanila naging malaking pagkukulang sa 3 talo ngayong conference. Just nice for them to bounce back after struggle. You know, the games before that, we haven't been shooting well from the field. We've been missing free throws. I noticed in the game when teams would get a lead, we'd get our head down, and a lot of expectations because of last year. Nagtapos si Aces Slotman sa nitos ang impresibong numero sa kanyang 14 points at 12 rebounds habang nagtulong sina Calvin Abueva at RJ Hasul sa combined 23-point output. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, nasa ika-6 na buwan na pong naka-layoff si San Mig Coffee Mixer star wingman Alain Maliksi. At sa pakikita po ng PTV Sports sa high-flying Caloocan City Pride, en route to recovery na siya. Pero paano po niya nakikitang isisingit muli ang sarili sa tila sumisikip na rotation ng top-performing San Mig side? Yan po ang aalamin natin kasama si Nicole Ramos. Handa na si injured San Mig Coffee Mixer star Alain Maliksi na magbalik aksyon, oras na siya ay magkaroon na ng clearance sa mga doktor. Ang high-flying Caloocan City dribbler ay nagtamo ng ACL injury sa kanyang kaliwang paa noong Setyembre. Ang ganitong klase ng serious injury ay hindi na bago kay Maliksi dahil dumanas na rin siya ng ACL tear sa kanang paa noong siya ay nasa UST pa. Hopefully third conference. Sabi naman sa akin ni Coach Tim, he'll be patiently will wait for my recovery, ganun. Pero nang aming tanungin kung hindi ba siya kinakabahan sa kawalan ng pwestong babalikan sa San Mig rotation lalo't maganda ang pinapakita ng mga players ng team, simple lang ang naging tugon ni Maliksi. Hindi naman. Hindi naman binibigay yung pwesto, hindi naman binibigay yung playing time. I have to earn it. Target ng first ever PBA D-League Most Valuable Player na makabalik sa aksyon sa darating na Governor's Cup. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Sa volleyball, ilang araw matapos po ang makulay na pagsasara ng UAAP Women's Volleyball Season kung saan isa pong bagong kasaysayan ang inilista ng Ateneo Lady Eagles kontra
arch-rival De La Salle Lady Archers, muli na naman pong uusok ang hatawan sa center net. Ito po ay sa pagsikad sa linggo ng first conference ng 2014 V-League sa San Juan Arena. Ang 11th season ay pagbibidaan po ng 12 universidad at kolehiyo, kabilang narito ang 3 provincial teams. Divided into 2 groups po muli ang mga kalahok kung saan nakasalansan sa Group A ang Adamson University, Arellano University, Arneo de Manila University, College of St. Benilde, Southwestern Visayas, St. Louis University. Uy, yung eskwelahan ko. Maghahatawa naman po sa Group B ang Davao Lady Aguilas, Far Eastern University, National University, University of Perpetual Help, San Sebastian College, at University of Santo Tomas. Ang top 4 sa single round robin preliminaries ang aabante sa quarterfinals. Ayon kay Sports Vision President Moing Martinino, yung nasa kaliwa, masasalamin sa biggest population ng V-League ngayong taon, ang yumayab edad ng volleyball sa bansa. Very follows ang sport kung specific daming player na nagpupursige na sumikat sila dyan sa sport. Bakit pa sumikat ang basketball? Because it was so popular. Now with the popularity of volleyball, you can see more and more players being involved. Sa boat race, dinomina ng Philippine Air Force Dragon Boat Team ang unang leg ng Cobra PDBF Annual Dragon Boat Championship na ginaganap sa Manila Bay kahapon. Nanguna ang Air Force sa mixed category sa oras na 1 minute and 24.31 seconds, habang wagi naman sila sa women's category sa oras na 1 minute and 40.80 seconds. Tanging men's open category lamang ang hindi napasa kamay ng Air Force nang napunta ito sa Philippine Army sa oras na 1 minute and 17.37 seconds. 19 na kupunan ang naglalaban-laban sa one-day meet. Ang ikalawang leg ay magaganap sa Hunyo. Sa iba pang balita, iba't po ng ika-50 taong selebrasyon ng kanilang brand, sesentro po sa iba't ibang sporting activities ang golden anniversary ng Milo. Sa kanila pong dedikasyon sa pagtulong sa mga budding athletes, 2 clinics ang ihahatid po ng Milo ngayong summer. Upang itaas nga po ang antas at kamalayan ng publiko sa benepisyo ng pagtakbo, pati na ang tamang paglahok rito, isang Apex Running Clinic ang ikinakasa ng Nestle para sa mga nagnanais lumahok sa pinakamalaking running event sa bansa na Milo Marathon. Ang nasabing clinic ay dadalawan ho ng nasa 200 partisipante na may edad 20 pataas. Hindi lamang ho marathon nakatuon ang programa ng Milo, kundi maging sa iba't iba pang disiplina gaya ng basketball, football, badminton, taekwondo, swimming at I want my Milo a day volleyball. Ito ang interesting, lumuwa ang mata ng mga car enthusiasts sa mga naggagandang disenyo ng kotse na rumampa sa isang event na inorganisa ng isang student body ng De La Salle University. Layunin ng nasabing car show na imulat sa sining ng pagpapaganda ng kotse ang mga students ng prestihiyosong eskwelahan. May report si Ms. Keisha Halili. Upang mas itaas pang lalo ang appreciation ng kanilang mga estudyante sa mga dekalidad at magagalang sasakyan, matagumpay na isinagawa kamakailan ng De La Salle University Mechanical Engineering Society ang kanilang Automized Adrenaline Car Show sa Harbor Square sa Manila. 80 magagarang sasakyan na karamihan ay dumaan sa customized design ang nakigulo sa event. Pero sa bandang huli, naging head-turner para sa mga bisita at judges ang 2010 Subaru Impreza WRX STI Foil Acar Lambo Silver na ito na itinanghal bilang Best Show title. Ayon kina De La Salle University Car Club founders Don Patrick Salvosa at Carlos Cabawatan, layunin ng car show na ipakita ang ingenuity ng mga kalahok na sasakyan at ang mga makabagong teknolohiyang gamit dito. We want to unite all Lasallian community to share their car experience and to share the passion with car. Yeah, to share the passion of car and have a big exposure in the car scene so that many more Lasallians alumni Lasallians to join the car club and yeah. Nangako naman si De La Salle Mechanical Engineering Society President J.T. Raro na sa tagumpay ng kanilang 4th edition ng car show, hindi malayong mas palakihin pa nila ito sa mga susunod na pagkakataon. Actually, it's our goal that each and every car show we move forward. We don't stay here, we go forward, we move to progress. Maybe we add some bike stunts and a lot more. More drifting, bigger space, bigger audience, bigger participants.
Samantala, naging side event naman ng car show ang isang drifting exhibition na nilahukan ng ilang prominenteng drifters tulad ni David Feliciano, Alex Perez, Gio Rodriguez, Ralph Tan at Car Montaner. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Grabe, ang gaganda. Dapat si Meg sumasali sa ganun drifting eh. Talaga? Kasi... Magaling ako mag-drive. Simpleng parking. Simpleng parking, nababangga pa. Pagka nakita ninyo yung kotse na chocolate. Chocolate? Tapos mabagal ang andar, biglang lumili kong gano'n, tapos gumaganong gano'n. Yun nga yung purpose mo eh. Galing unang Mandaluyong ha. Doon sa may Shell, sa Mandaluyong, yung palabas doon sa BRF na hospital. Kanya. Iwasan nyo. Magaling ako, guys. Para nyo ng awa. Layuan nyo. Okay. Ikaw ngayon parang drag racer everyday eh. Bakit? Sobrang bilis. Nakakatakot. Si Dennis. Idol ko. Siguro ang dami mong ticket. Si Nicole. Sino na si Nicole? Matulin si Nicole. Kaya lang makalat yung kotse ni Nicole eh. Pagpasok mo, may lipstick, pinagkainan ng nagaraya. Anyway, unang sagitsit pa naman po yan ang mga sports update na aming ihahatid sa inyo. Siyempre, susunod na ang inyong favorite text, email, Facebook at Twitter messages sa pagbabalik yan ng PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Welcome to iSports, everyone. Ano ba yan? Sino yun? Snow! There's muna. Dennis Principe. Hi. I'm Nicole Rao. Palibat-libat. Ano gawin? Oh my Dito gosh. na makakita. Hide and seek from the... Sige, basa mo na. Sige, para dun sa mga gusto sumali sa ating kwentuhan ngayong hapon, all you have to do is follow us at facebook.com/ptv4sports. You can also follow us at twitter.com/ptv4sports. And you can email us at ptvsports@mail.ptv.ph. At para dun sa mga gusto magpadala ng text, all you have to do is type in radio space, SR space, name space, message, and send them to 2311 for Globe and Touch Mobile and 350 for Smart and Sun subscribers. Ayan, so send in your messages. Okay. Pasok! Pasok na, Snow. Bibiyahan mo silang dalawa yung direct maglaro. Basa kami direct, ha? Okay. Biyahan mo lang siya, ha? Ito, basa tayo from Facebook from Mark Nahanap talaga. Sindingin. Sir Snow! Sir Snow at Dennis, magkakaroon ng direct hire na 5 na players yung mga bagong papasok na teams, di ba? Paano po kung makuha nila yung mga notable players na papasok sa PBA draft? Paano na yung draft baka mawalan ng magagaling dahil may silang mag-hire? Okay, Mark Rodolfo Tan, Sindingin. Actually, yung direct hire, hindi naman yan talaga yung automatic pag bago yung franchise mo, automatic 5 agad yung yung kukunin mo. Depende sa mapapag-usapan, depende yung tinatawag na concession, depende sa mapapag-usapan at papayagan ng board. Now, if ever, whether 5, 3, 1, or 2, basta yung direct hire, pag sinabing direct hire from your D-League team, kahit na yung papasok ng draft, yung mawawala talaga sa yun. Sa rookie draft. Pero ang tanong doon, ano yung setup para sa Kia Pride? Wala sila. Nothing at all. Humingi ata parang draft picks. Draft picks ang hinihingi nila. Or sumali sila sa D-League. Hindi, wala, nag-start na eh. Hindi, kuha ko naman sa Kia. Kung may pera na ako, di ba? Rekta na ako sa PBA. Kuha ko naman yung PBA. Oo. Papapasukin kay Kia. Kia yan. Oo, Kia yan. Diba? Kia nila. Oo. Tsaka ano yan, malaki talaga budget sa sports ho talaga nag-focus. Oo, international. O kaya pwede ito, direct i-roll mo. Yung Pakitang Gilas, Brad, pwede silang kumuha ng talent dito. Nanonood sa atin ngayon yung mga kaibigan natin sa... Gusto nyo ng talent PSC. Ang tawag dyan? Philippine PSA. May tawag ako dyan eh. Ano? Tanking talent. Tanking talent. Hindi, ito totoo ha. Gusto nyo magtatatalo. Oo. Talaga meron ha? Hindi. Ito every week to, Brad. Ipapakita natin kasi ito yung parang commitment din natin. Commitment din natin kahit papaano doon sa mga kasama natin sa industriya. Swerte ng mga teammates natin tsaka yung makakalaban natin. Oo. Pag kami laban yung blue, hindi namin ipapakita. Joke lang. Direct, tanggalin mo kami para makita ng buo. Ayan, 360. Gusto yan. May nag-360. Ayan o. Bakbaka ng yan ha. Nung Black Spurs. Ayan o, sina Francis Ochoa o yan. Ayan o, si Francis TJ Ochoa. Sino yan?
Hindi ko makita eh, hindi ko maaninag eh. Pero yan po yung bakbakan ng Black Spurs tsaka ng Grabe, jam pack to. Green San Miguel Beer. Green, si Dennis, kulang na lang bib. Ayan. Ganda ng pasa, libre, hindi sa Rizal tinira. Memorial Sports Complex po. Nakita mo naman, napaka-unselfish. Pero ano yan? Play by Dennis. Oo nga. Liga ho talaga yan, ha? Apat na mga teams ang kalahok po dyan. Libre ako, ba't di ako pinapasahan? Mga membro ng media. Si Dennis, sumabol pa. Wala lang, biyahe na ako dyan eh. Libre ako eh. Kailangan ng oxygen ni Dennis, pero tambak po ang green, ha? Ayun! Yan, Mark Kagiwa. Mark Kagiwa, taba. Asyuba. Cellulite King. Mamaya, tingnan mo mga moves na moves yan, ha? LeBron move. 360. Si Christian Nasito, Brad, yan naman yung star player ng no? May nanonood pa kaya sa atin. Manila Bulletin. At saka ng Green San Miguel Beer. Si Boss Robert nanonood sa atin ngayon. Kaya pala si Boss Robert, sabi niya, 4 play ang inyong bonus pag nanalo kayo kagabi. Talo kami by 20 points. No? So, yan yung mga highlights mo. No? Nice pass, Nakita mo naman, ha? Di ba? Shooting from the outside. Around that time, yung lamang ng kalaban. Si Isla. Pero at this point, tambak na ho yung green dyan, ha? Nakaaga, Sino yung maaga, pasa pa, Derm Aesthetics. Si Dennis, si Dennis lagi sa laro, Kita niyo yung ginagawa ko, nakita niyo? Derm Aesthetics move. Yun naman labanan ng well-organized team tsaka po ng disorganized, no? Kita niyo yung team nakaputi. Ay, nakakompleto ng uniform. Yung may nanonood pa kaya sa akin. Yung green, kanya-kanya. Kanya-kanya. 70-45. Puro snow bad mo. Ano ba naman yan? Bakit? May 360 nga. Hindi nakuha ng cameraman natin eh. Pero yan po yung mga highlights. Kita niyo si Peter. Attention po yan, ha? Pamangkin ni Charo Santos yan. First time mong Yeah. Gusto ko yung kutis surong yan. Kote, no? Derm Aesthetics. Pero Brad, ang naging score doon, 72 yung Spurs, yung mga nakaitim, yung mga wala pong uniforme, yung mga squawkwa, 57. 72-57. Hindi, San Miguel Beer, wala pa kasi kami uniform. Yung uniform namin, kapapasok lang natin doon, Brad, eh. Galing tayo sa blue team na walang TV coverage. Yung na-trade kayo, may sinasabi nyo na-trade? Nakita mo naman yung mga intangibles namin. Hindi, tayo? First game pa lang of our PGBL career. Pero ang score po dun, 72-57, tambak, no? Tapos ang top scorer, si Aldo Aveniante, Brad. Standby lang kayo, mamaya na mabasahin. Yung taga-Pinstar.com, 16 points siya, 7 assists. Brad, Francis Ochoa ng Philippine Daily Inquirer, assistant editor ito, 14 points. Wow. Si Christian Jacinto naman sa green side, yung kakapin natin, 18 points, 18 rebounds. Julius Manicad, 15 points, 15 rebounds. And Snow Badwa, 11 points. 5 steals. Yes. Meron pa. Ikaw na. Parang hindi ko nakita yun. Hindi mo nakita. 11 points? 11. Basa na tayo ng mga messages. Ito mga text messages naman. Nawala bigla. Imbestigahan ko eh. Ito, sabi niya, si Francis, si Kirk Long po ba di maglalaro sa PBA? Hindi naman pwede yan, di ba? Pwede ba yan, Snow? Si Kirk Long? Si Kirk Long daw. Maglalaro ba daw sa Kirk PBA Long? si Kirk Long? Ay, hindi pwede. Hindi pwede yan, kasi diba? ano siya, wala ko siya foreign student. Alam ko foreign student. Tapos pero alam ko, kukunin siya ng sa NLEX, baka doon siya magtrabaho. Hindi, league pwede. Hindi, naglalaro naman siya sa NLEX, pero sa paano na siya eh? Patapos siya 25. Pero alam ko, napakabait ni Boss Ronald Dulatre, kukunin siya sa NLEX na empleyado. Ba? Okay, Okay. Ano raw, nagkagulo raw dun sa sa PSC, sa Media Center. Sa Media Center ng mga sports writers dahil nakita nila yung sa video. Nakita ba si Joey doon? Si Joey Villar sa video? Sorry Joey, hindi ako nag-edit no. Si Julius, si Abak walang yaka. Hindi ko nag-edit, puro kuha mo eh. Hindi ako nag-edit. Si Wailon. Ilang appearance na. Si TJ, si Olmin. Ayan kita nyo. The Flying Pig. Kita niyo po yung hita, Derm Aesthetics yan, The Flying Pig. Ayan, tsaka si TJ, si Olmin, si Jerry, si Ramil, tsaka si Peter. Uy, kakampi pala natin si Jerry Ramos, Si Jerry Kaya hindi naglalaro. Si Waylon Galvez. Si Waylon, kakampi natin. Sayang, hindi naglaro si Waylon. PBA kagabi. Tapos si Andrew Piñera na nanonood din sa atin ngayon. Tsaka si Cristel Satumbaga. Thank you po sa panonood. Jowa ni yun. Okay, basa pa tayo. Alright, ito basa tayo ng message again from text. From Enrico.
of Santa Lucia Resettlement. Magalang, Pampanga. Good PM, Sir Snow, a.k.a. Senador Bam Aquino. At Sir Dennis Matt Ranilo. Ang gandang Meg and me. That's Nicole, probably. Naubos yung space niya. Kakabola mo. Ayan, sinasabi ko sa'yo. Ito. Wala, naubos eh. Si Anton naman, ito parang si Meg ito, kaapelido mo. Yan ang talagang apelido ni Meg, ano? Anton Bantugan, naimbag nga Rabi, sir. Ay, naimbag nga Aldaw. Kaya kayo, amin na po. Snow at Denise. Cute Nicole. Ask ko lang po kung magkapatid po ba si Kim Fajardo at Junmar Fajardo, kawain Isabela. Sino yung Kim Fajardo? Sino si Kim? Hindi ko siya... Player ba yung artist? Player? Si Junmar. Try natin si Junmar. Try natin kontakin si Junmar. Tanong natin si Junmar kung kapatid niya. Hindi mo ba bayaw si Kim Fajardo. Si Kim Fajardo? Hindi mo bayaw? Oy, Junmar, bigyan ka ng tip ha. Single na ulit si Meg. Yes. Okay, basa pa tayo. Si Junmar, single din. Oo naman. Good. Ito, from Jezreel and Isia, kababayan Snow, sa tingin mo, dapat palitan ng Barangay Ginebra San Miguel si Rogers para sa akin kasi need ng Ginebra ng energetic import like Freeman. Ayaw kay Freeman eh. Diba? Hindi, out of shape daw si Freeman, Brad. Right now. Oo, mga ilang naglalaro. Tapos, mukhang hindi si Freeman, may shortlist, pero sa ngayon hindi pa nila ito. Si Johnson, yung... Si Daniel Jackson. Jackson. Nasa Meralco po nakapirma Nakapirma sa Meralco Okay. Tawa ka ng tao direct sa nakita mo. Kung ako ni direct yung move ni Snowball. Ay, may tumulong sa atin, Brad. Si Kim Fajardo, yung setter ng De La Salle. Si Kim, akala ko basketball player. Sorry, hindi ko agad naintindihan. Pero sabi nitong tumulong sa atin, naku, hindi ka nagpakilala, brother. Si Kim daw, taga Batangas. Si Junmar, pinamunggahan sa Cebu. Okay. Sige, basa pa tayo. Alright. Si Dennis Cortez. Okay. Kay Snowball, kaya pagdating sa PBA Basketball Reports, Spin.ph lang binabasa ko kasi credible basta si Idol Snow ang nagsulat. Oy, thank you Salamat Snow po sa knows. Sama mo ni Solar Sports. Sama mo yung Solar Sports Days. Si Joey Villar. Thank you, Snow Bado, for showing the PGBL highlights of the Spurs Beerman game. Mabuhay ka. Walang ano man yun, boss. Basta tuwing Lunes, Boss Joey, ilalabas natin yan. Basta huwag nyo kakalabanin ng blue. Wala. So, natawa ako dito. Nanonood si Dodo. Commissioner. I'll read this one from Axe. Okay. Dennis, Principe, Snowball, laugh trip din kayo mga sir ngayon Tambak nga lang, no? Buti nakarelate ka. Uy! Hindi naman kami nagpapatawa sa laro namin ni Dennis. Seryoso kami doon. Seryoso yun. Okay. Seryoso ka nun? Oo, seryoso ako doon. Okay, magsusulat na lang kami. Writer na lang. Tsaka magpapapayat. Kailangan Hindi, mag-cover na lang tayo. Sutla no? Boy, sutla. Babalik po kami, mga text nyo, mga messages, padala nyo lang po na ipadala. Yes. At nagbabalik ang PTV Sports. Welcome back to iSports, everyone. So, let's go back to reading our messages. Sakit pa ng katawan ko. Sige, basa. Ito, from AJ Bayani. Si AJ This Bayani. one, yeah. Sir Snow, Sexy Nico at Poging Dennis, ask ko lang po, bakit tinawag na Manila Classico? Yung San Mig at saka yung Ginebra. Oo. Ano yan kasi di ba merong tinatawag na Classico, El Classico, yung sa football, sa soccer. Yeah. So yun yung rival, yung well-known rivalry sa sa football. So nilagay nila rito sa basketball. Kaya lang, to be honest with you, parang although Manila, bakit Manila? Siguro dahil capital ng Philippines is Manila. It's Manila. Pero yung laro, Quezon City. Oo. Di ba? Pagka sa MOA, Pasay. Oo nga, Pasay diba? naman so, yun. So, ewan ko, bakit Manila Classico? Pero yun yung, talaga reason. Ang tawag ito, parang yung sa football rivalry. Soccer rivalry. Nilagay nila dyan sa Pero marami magaganda rivalry sa PBA. I don't think yung Ginebra lang. Okay. Alright, basa naman tayo sa Facebook. From Ado de Guzman Kapalad. Idol Snow at Poging Dennis at magandang host. Tuloy na po ba si Gabe Freeman sa BGSM? Thanks, God bless. Pakibati po lahat ng merchandiser ng Mercury Drug. Mercury Drug. May public service tayo, bro, dito. May pagka yung mga Sun users, Yes. Pag kayo nakatanggap ng text ng Sun Cellular,
Tapos nakalagay, you're one of the selected postpaid plan that given, mali pa yung grammar, given 35% discount on your bill. Para sa mga postpaid pala to, no? Tapos nakalagay doon, to get your 35% discount, just forward the 17-digit secret code to 2292. Huwag nyo raw yun kasi yung mabibigyan nyo siya ng load, yung nag-text po nito, no? Galing, ano? Kasi mauuta, para ho kayo nagmukhang tanga nun. Kasi si Direk Leo po, sa kanya to no? Ginawa niya po yun, no? Oo. De, pero seryoso po ito. Ano to? Ibigay ko yung number. Ito po yung number niya, 0932-972-7353. Yan po yung nanlolo ko, no? Don't respond to that person. Wag nyo na. Basta may nagpadala sa inyo message, kahit na coded o kahit na galing sa network, wag kayo kumibo. Hindi basta-basta nagpapaano yan. Ano? Anyway, basta pa tayo? Alright, let's transfer to Facebook. Ito si Sam Bintana. Yeah. Tingin ko wala... si Sam Pinto. Sam Pinto. Ay, hindi yan totoo. Bintana. Hindi totoo. Tingin ko wala naman sa import problema ng Ginebra na sa locals, gising locals. Kulang-kulang sa hustle at box out. Pero ako tingin ko, sama-sama na yun Brad Kasi alam niyo, tinanong ko yung Ginebra, ano ang nabago sa team ninyo? Kayo ba'y frustrated dahil top seed kayo, na-eliminate kayo last conference? Hindi na, wala na yun Wala tapos na yun. Sabi ni Juno, nakapag-move on na kami doon. So ngayon, sasabihin natin yung import, maganda 33 points, 31 points, consistent. Pero if you're going to look at his field goal shooting, Brad. Nako, napakasakit po sa mata. He was 9 of 33 against San Miguel. 0 out of 7 sa 3-point territory. So, ang chances are, tatama rin yung mga kakampi. Kasi siya lang ang tira ng tira, di ba? So, kaya pag nasa kanya bola, nanonood din lang yung mga kakampi. Alam mo, may nakausap nga ako, Brad sabi niya na gano'n he's the only one scoring. What can we do? Yeah. So, una nung paano po ka, he's the only one scoring. What can we do, man? Yeah, I don't want to talk about it, man. Pati mo ka, tingin yung itsura ko. Ganon na ganon, He's the only one scoring. What can we do, man? Come on, JJ, let's go. Tama. Din, Brad, nakita mo yung frustration ng player, no? So, kumbaga, medyo sarcastic yung dating niya, Kumbaga, pwede mo sabihin na siya lang umi-score, hindi umi-score yung local, o pwedeng ganon. O pwedeng siya lang yung tira ng tira. Hindi kami makatira, anong gagawin namin? Parang Billy Mamaril. Hindi si Billy Mamaril yung Brad. Bakit? Wala. Okay. Ano mga text naman? Siyempre, JJ. Tinawag mo na si JJ. May hint na yan. Okay, game. Ito from Jodak ng Camarin. Gandang hapon po sa inyo dyan, mga ma'am at sir. Tanong ko lang kung may trade pang mangyayari sa PBA. Bakit hindi pa naglalaro sa blah 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 blah. Naputol na. Trade, may mga yung trade kasi tuloy-tuloy yan Kunyari, nakita po si Boss Robert noon, tsaka si Rene Pardo. Si Ninong Rene Pardo. Ay, hindi pa na sila pwede mag-usap. Iba na lang. Si Dinky Bachman. Hindi, Lito Alvarez. Si Lito Alvarez. Sige, ako si Boss Robert. Ikaw si Lito Alvarez. Hindi, dapat mas Robert na ako, mas Lito Alvarez ka Sige. Ayun. Dali, ikaw si Boss Robert. Para Lito. Sir Robert, Boss Robert. Kumusta ba, pal? Ay, alam mo, Boss Robert Hindi, kasi, medyo kailangan ko. Kailangan. Bang may... Ano gusto mo ipadala ko sa'yo? Ikot ako, kukuha ko sa ibang team. Paano? Pwede bang Hindi, ganun yan. Yung mga pag nakita yan, kunyari sa banyo, o pwede magsisimula sa biroan yun, Brad. Alam mo, kursunada ko yung player mo. Gusto ko nga rin yung sa'yo yung ganun Doon doon magaling si Boss Lito. Uy, alam mo, hindi nagagamit yung... Sa atin kami galing. Pwede sa akin. Pero in fairness, kay Boss Lito, napakahusay niya, Brad, na bumuo ng team. Di ba, tandaan mo, nung siya Pinas, walang kalaman-laman na player yan. Pero ngayon, tingnan niyo yung lineup, may Taulaba na, may Cardona na, may Joseph Yeo pa. Di ba? May Rico Villanueva. Pa ngayon. His 6th PBA team. Diba? Okay, basa pa tayo ng mga greatest team. Ay, si Ria Arevalo pala ng Sports Radio nag-message sa atin. Ang ganda naman ng top ni Nicole. Thank you. Anong brand yan? Pati nga, Nicole. You can order it from Luscious Closet online. We have a page on Facebook. Kala ko ginanchilyo mo Si Dennis naman, parang Manu Ginobili. Parang araw Manu Ginobili. Maglaro. Si Snow naman, parang Iverson after retirement. Si Bano Ginobili. Mabasa tayo ng text, guys. Ito si Timbert from Timbert Update po sa laban ni Pacquiao
sa rematch. If panalo si Pacquiao, possible na ba makalaban niya si Floyd sa September? Yan. Floyd Mayweather Jr. Huwag na asahan talaga. Yung Floyd, wala eh. Hindi lumalaban. Siguro alam niyo, hinihintay niya malaos talaga si Manny. Bumaba yung laro eh. Ngayon, Brad, pag na-knockout ni Pacquiao si Bradley, like what he's trying to promise, si Manny. Malamang mas lalo mahirap na naman yung negosasyon yan. Hindi, mabigat nito. Manalo si Manny, decision. Third fight na naman. Tao kaya nandiyan yung Marquez nakaabang. Kung tinalo ni Manny si Marquez, isa pan laban. Okay, bye-bye Mayweather na. Okay, ito may magandang tanong tayo rin sa Twitter, Nicole. Okay, Twitter. Sige, Twitter tayo. Ayan, si Jomar Tagabi. Alright, aside from the thrilla in Manila and NBA All-Star, ano ang biggest sporting event na naganap sa Araneta Coliseum? Pacquiao Larios. Malaki yun. Pacquiao Larios. Yung kay Flash Ilorde, Brad, yun ang unang nilaro Harold Gomes. Harold Gomes. Yan. Yun po ang unang nilaro doon, noong 1950 plus. Si mga naglaro rito, sina Magic Johnson. Yun nga yun, NBA All-Star. Hindi, bukod pa yan. Magic Johnson, Shaquille naglaro dito. Yung binuhat ni, ni si Baldavid. No, si Baldavid. Malaki yun. Ano ba mga malalaki doon, Brad? Alam niyo yung Araneta, yung gilid doon. Yung bukod sa NBA All-Star, di ba smart versus Philippine team natin. Yung Indiana Pacers at saka yung Houston Rockets. Isa yun eh. Ayun ba? Araneta ba? Araneta. Kala ko sa Pilipinas. Sa MOA yan. Araneta. Tapos yung mga concert, yung madalas yan eh. Dami dyan. Sabong! Wrestling. Yung World Wrestling Federation, nanood pa ako. Madami yan. 2 years ago? Undertaker. Hindi, 10 years ago. Hindi, yung kila Batista, 2 years, 3 years ago. Hindi, napanood ko nun, sina Undertaker pa eh. Sila Ultimate Warrior. Wala na si Warrior na. Oo nga. Basa pa tayo. Sa Facebook naman. Amit, nanonood sa atin ngayon. Hi, Boss Ambet. Boss Ambet. Okay. Ito naman from Paul John Juden. Good PM, Sir Snow. Ilan po ang bagong team na papasok sa PBA at kailan sila pwede makalaro? Thanks and more power. Pabati po ang Dulo Boys. Thanks. Yan. Anong bagong team na papasok? Sa 25, imi-meeting na ng board, Brad, yung Blackwater, 1 o'clock. Blackwater. 3 o'clock yung Kia. 5 o'clock naman po yung NLEX Road Warriors. 135. 135. Tapos sa 25. Deadline para mag-announce, April 15. April 15. Yun. Kasi ito, sabi ni John Hernandez, Brad, yung manager natin. Bawasan mo na yung lamang. Dayain ko na raw yung score. Good debut game. Think 40 minutes kayo next time ni Dennis Principe. Go San Miguel Beer Drinkers. Ang tagal pinanilaro ko. 32 minutes ata. Wow. Sige, basa ba? Pampapayat naman yun eh. nga. Okay lang yan. Alay lakad eh. Game. Alright, this one's from Magdadala kami ng oxygen tank next time. Good PM Gorgeous PTV Sports host. Sa tingin niyo po ba, KO win lang po ang option ni Pacman sa rematch nila ni Bradley? Alam mo, Brad, ako na sinasabi ko eh. Manny Pacquiao as a welterweight is not a knockout artist. But he is an artist. Nakita mo yun, di ba? Kasi yung mga tinalo niya sa welterweight, De La Hoya, si Cotto, si Cloty, sino ba? TKO, pero hindi yung parang Hatton. Kasi si Hatton sa 140 yun eh. Diba? So, ang talagang galing niya, pagtungtong niya ng welterweight, yung mabilis na mga combinations. Sa execution. Hindi niya kaya yung isang laglag. Yun nga, yung alam niyo yung Reyes, marami nagsasabi, boring naman, di natapatulong, inabot ng 12 rounds. Pero kasi nga, malaki. Pero kung titignan niyo, kasi 157 plus yun, umakit doon ako nun eh. Pero kung titignan niyo po yung performance level ni Manny doon, para siyang sumayaw talaga doon. Very graceful yung kanya pong ipinakita. Yung kanya pong babig and weaving, yung kanyang patience. Diba? Artist siya. Yung mga patience, Parang walang pinag-iba yan eh. Joke lang. Nalagay ko sana yung nangyari dun sa dugout sa PBA, sa media room. Yung Hatton yun, Brad. Okay, game, basa. Ito, basa tayo from Reyes, Ricky. Hatton. Kagiwa versus Yap. Sino po mas magaling at mas popular? Ay, ano yan? Subjective po yan. Diba? Depende sa Yung Kagiwa ko kasi kung parehong shooting guard eh. Oo, parehong. Kaya dapat i-compare. Parehong sikat. Pareho rin sikat. Pero ngayon, kung kasikatan siguro, kung ibabase natin ito sa nakaraang All-Star balloting, mas sikat si James Shop. Ando siya sa top 5. Yung top 5. Si Mark, wala. Hindi pumasok. Okay, mag-aamoy, na po, Imari. Abangan nyo, saglit lang. Okay, next, basa tayo. From JM
Esquivel. Alright, good PM po. Ask ko lang po kung may trade sa Meralco. Salamat po. Hi, Meg. The most traded. Most trade busy team. Wala pa ho sa ngayon? Wala pa. Wala pa. Okay, basa pa? Parang wala ka lang, may kukunin ka ba ron? Ha? Ano? Ito, let's read this one from Flappy. Sir Snow, papalitan na daw name ng Ginebra. Question mark. Rumor? Hindi. Kapapalit lang ko eh. Ayan, so hindi papalitan. Sige, basa pa. Let's read from our text messages. This one's from Arnold ng Quezon City. Sana kunin na lang ulit ng Ginebra San Miguel si Maliksi. Wala na kasi siya lugar sa SMC at Jared Dillon. Alam mo, kung titignan mo yung the way magbalasa si Coach Tim Cone, hindi mo isipin na may lugar si Justin Melton at saka si Alain Maliksi. Ay, ayun, si Justin Melton, di ba? Pero nakakalaro, quality minutes. Di ba? Or baka talagang magaling si Melton. Si Alex Malyari, di ba? Hindi mo akalain na... Sumigip talaga yung rotation ng Hindi, pero everybody happy sa Sanming. Yung palasa, no? Oo, ang daming gwardiya pero namamaximize lahat niya. Minsan kasi si Coach Tim, kumakanabrad ng Sangga lang, papalitan ni James Shop eh. May mga ganon. May mga ganon siyang mga... Kasi si Sangga lang, pwede sa 3. Oo, kaya niya yung 3. Which is magaling siya ngayon, no? Oo, he's doing very well. Siya isa nga sa mga top contenders ngayon sa rookie. Gumahabol yun. Kasi consistent. Definitely, kasi nag-champion sila eh. Nag-champion sila. Tapos consistent pa yung laro niya, Brad. Simula nung nag-breakout game si Ian, parang parang forced to reckon with na yung San Mig eh. Di ba sabi ni Coach Tim siya ngayong parang contributing factor sa pagkapanalo nila? Oo, malaking bagay. Okay, so siguro magpaalam na tayo, Direk. Okay na ba, Direk? Wala pa ba? Wala pa pa. Okay, so basa pa tayo ng mga messages ninyo. From Aldwin, good PM, mga idol. Sana po kaya Channel E-air ang V-League at kasama po ba ang ADMO? Salamat po, mga idol. Ang alam ko kasama ang Ateneo sa V-League. Oo, kasama sila. De La Salle ata. Ang De La Salle hindi sasali. Mga 5 taon na yata wala. Okay, paalam na tayo. Okay. So, una, mag-thank you ka na, Meg. Pag-may ko, di ko Thank you to Street Couture, Mr. Rudy Yu of Hooked Up Watches, The Other Place Restaurant sa Batangas City, kay Sir Richard Bondad, Mr. Amis Sumang ng Amazing Playground, Sir Josel Dusi ng Ever Bilena, St. Luke's Medical Center, Dean Grace Pharmacy, Dr. MJ Tarsing Zen Institute, Frank and Marcel Graphics, and My Jewelry Box. Alright. Thank you, Mr. Giselle Lucy, for our makeup from Ever Bilena. Thank you, Mr. Rudy Yu, for our Hooked Up Watches. Thank you, Mr. Amis Sumang, for our outfits from Amazing Playground. Thank you, Sir Mike, for our outfits from Street Couture. Thank you, OTD Pilipinas, for some of my outfits here. Thank you so much. Thank you, Mom, Dad, Lola, and my sister. I love you guys. Yan, Tracy Acosta, happy birthday. Nagdala pa ng handa doon sa bahay namin. Wow, nice. Ibang class of birthday. Okay, my wife, Queenie, I love you. Prince Zian, Prince Zoe, Mami Base, Daddy Dan, Mami G, at saka kay Kuya Bunso. Hi, sa inyo lahat. Ako po, salamat sa Barakabal Energy ko na Mr. Joshua, Michael Johnson Chua, Port Chua, Mr. J. Lianos T, kay Ma'am Cherry, tsaka kay Boss Rafi Kishaw. Salamat po sa Barakabal Energy. Sa Axel 36, Mr. Willie Ortiz, Philip Golo, Willa Rosa, Jacob Malapas at Arvin Roa. Salamat din po kay Ninong Renato Lerio ng Rally Tours and Travel sa Hookup Watches, sa Macbeth, Boss Rudy Yu, Ever Bilena, Boss Giselle Dusi, salamat po sa inyo at saka sa Pimp Cakes, Pimp_Cakes sa Instagram at sa lahat po ng mga sponsors na sumusuporta sa program. Globe Telecom, salamat po sa inyo. Josel de Guzman. Globe ka na ulit. Salamat po sa Smart Communications din. Thank you. At saka si team manager, coach, team owner John Hernandez ng San Miguel Beer Drinkers sa PGB. Ako po ang inyong coach, Tubadwa. Meg Sioson. Nicole Ramos. At nananakit na katawan, Dennis Principe. Ang tabayanan, Sports Radio, kalas na tayo. Kalas na po tayo, Sports Radio. Ang tabayanan po ang News at 6, isama si na Miss Cathy San Gabriel, Attorney Marcus Rodes at Ralph Obina, sa inyo na. Matapos po ang kanilang headline.